Hello, praise. Okay. So, online na po tayo. Good afternoon. Welcome po sa lahat. And welcome sa ating Bible study, no? So, tayo po ay magpapatuloy. And nasa Luke pa rin po tayo. Luke chapter 2. Share ko lang yung screen. Ayan. Okay. So, tayo po ay magpapatuloy sa verse 24. No? Actually, maganda sana na nasali na natin to kahapon. Pero I think medyo short lang naman yung atin po mapag-usapan sa 24. Pero if ma-expound pa natin, we are welcome sa mga karagdagang mga insights regarding this. Sige po, ating basahin po yung 24 hanggang sa siguro hanggang 26. Tingnan natin hanggang 26 muna. So, sino ba pwede magbasa? Sige, ma'am, pakibasa ma'am, no? 24 hanggang 26. Okay. Lucas 2, 24 to 26. Sila'y naghandog ng alay alinsunod sa sinasabi ng kautusan ng Panginoon. 2 bato-bato o 2 batang kalapati. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Amen. So, yun po ang ating pag-uusapan. Tayo po ay manalangin muna. Let's pray. O Diyos, maraming salamat po. Patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo sa pag-ibig mo, O Diyos, at araw-araw po naming alalahanin at pagbubulay-bulayan ang iyong pag-ibig na iyong pong pinakita sa pamagitan po ng pagliligtas sa pamagitan ng iyong tanging anak na si Jesucristo. O Diyos, naway ito ay patuloy na magbigay ng kagalakan, pagpapalakas sa bawat isa, sa bawat araw na dumadaan po sa aming mga buhay, na patuloy pong maunawaan ng bawat isa na kami po ay namumuhay hindi para sa aming sarili, bagkus para sa Kanya na ibinigay ang Kanyang sarili at namatay upang ang mga nabubuhay ay mamuhay para sa Kanya na namatay. Salamat, O Diyos, sa salita mo na aming pag-uusapan at ang banal na Espiritu na siyang magtuturo, maghahayag sa amin ng katotohanan na nagmumula lamang sa iyo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, balikan natin yung verse 24. Hindi ko pala na ano kanina habang nagbabasa. Sige po, verse 24. But I think maganda basahin natin yung 22. Nang sumapit na ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises. So yung paglilinis po, yung purification ng nanay, no? So kahapon natin na pag-usapan. At kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap. So ito napag-usapan na din po natin kung ano po yung pinagmulan nitong pagtatalaga or hindi siya offer. Pag-present ng mga panganay, lalo na ng lalaki sa harapan ng Panginoon. At yun po ay ang pag-aalala nila
ng ginawa po na sa pamagitan ng lakas ng kamay ng Panginoon, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita mula po sa pagkaalipin sa Ehipto at dinala sila sa lupang pangako, no? Yung lupang pinangako sa kanila. At ayun po, sumasalamin po iyon sa pagliligtas ng Panginoon sa atin mula po sa pagkakaalipin sa kasalanan upang tayo po ay makapunta. At yun na lang po hinihintay natin, yung culmination no, ng yung lupang pangako. At yun po ay ang sa presensya ng ating Panginoon. So yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. At si Kristo po, no, yung yun po yung kordero ng Pasko na sinasalamin dito po sa kapistahan na kanilang inaalala. Connected po ito doon sa pagdala sa kanya sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. So sana malinaw na po yan, no, yung kapistahan, yung Pasko or yung Passover. Ngayon, sabi sa verse 23, ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. So again, it is a commandment from God, and naalala ko sa mga shinare din ni Kuya no kahapon na ito ay providence talaga ng Panginoon, no. Pag sinabi nating providence, yung gawa talaga ng Panginoon for His sovereign purpose na meron siyang mga magulang, hindi meron, but siya ay kumbaga itinalaga talaga ng Panginoon na maging magulang niya si Jose, maging magulang niya si Maria, na kanya din pong binigyan ng puso na matuwid, no, na susunod talaga sa kanyang mga salita. Kung kaya't makita natin dito na napaka-importante po ito na again, wala pong kasalanan ang ating Panginoong Hesus nang siya po ay pinanganak at hindi siya nagkasala. Pero yun nga po, yung sa panahon na siya po ay sanggol pa, sinunod din po talaga yung kung ano po yung naayon sa kautusan ng Panginoon ng kanyang mga magulang, which is very important kasi nga po si Jesus po ang katuparan ng lahat ng mga kautusan. And it's part yung paghahandog po ng mga magulang, that's part of the law, no? Kasi nga po ang ating Panginoong Jesucristo ay inihayag ng Panginoon sa oras na itinakda na, yung perfect time na itinakda ng Panginoon in which siya din po ay pinanganak under the law, no? And so makita din natin sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng gospel, which is the life of Christ, makita natin doon na siya ay sumunod talaga sa kautusan in which He perfected the law, no? So verse 24, ito ay alinsunod din doon sa kautusan, no? Sabi dito, sila'y naghandog ng alay alinsunod sa sinasabi sa kautusan. So you see, ng Panginoon, dalawang bato-bato o dalawang batang kalapate. So I heard si Mami explain, no, yung verse 24 kahapon, I think. Para lang review, Ma'am, no? Alala mo, ano ba yung share mo sa verse 24? Bakit bato-bato? Ano ba yung bato-bato? No? Bato ba talaga to? Or joke lang na bato? Or what? Sige, ano nga po? Or anyone po? Ibon yung bato-bato, ibon. Ibon yan. Turtle dove. Ibonin. Sabon. Ibon. Parang kalapati na maliit yung kabato-bato. Sabon yun, sabon. Anong kulay, tol? Pink? Sige, Yung ordinary na ibon. Maya, parang malaki. Medyo malaki. Maya? Turtle dove yung Maya? The same. Parang ganun daw siya. Ordinary lang, ibon. Sige. Ordinary. Okay, good na sinabi mo yun, Dad. Anyway, sige, ano po yung pinapakita dito sa verse 24?
Yun lang ang may bibigay nila na alay kasi ano lang sila, simple lang yung buhay nila. Wala silang bet. Mahirap. na yung mga ibon na yan ang gagawing paglilinis. Naghahandog sila para sa pagpapabanal ba? Pagpapabanal. Yung isa kasi yun yung susunugin nila, and then yung isa is magana ng dugo para sa paglilinis ng kasalanan. Oo. So, ayun po, no, yung sinabi po kanina na ito po yung naialay nila or nahandog nila kasi po mahirap lamang po sila, Jose at Maria, no? So, makita natin dito yung family background ng ating Panginoong Jesus. He came from a poor family. Kasi po, meron pong sinabi doon sa binasa natin sa Leviticus chapter 12, kung matatandaan po ninyo, na kordero ang iaalay. Kordero, tsaka yun nga, yung kalapati. So, pero para po sa mga hindi makaka-afford, no, ng kordero, pwede nilang i-substitute yung dalawang bato-bato or dalawang batang kalapati. And kanina sinabi ni Daddy, yung bato-bato is klase ng ibon na normal lang. In which, ibig sabihin, pag sinabi nating normal, hindi siya expensive, hindi siya ganun ka pricey, no? Hindi ganun ka yung presyo, or pwedeng libre lang siya kung makuha mo siya, kung kaya mo manghuli, no? Dito talaga pinapakita na the background na pinagmulan po ng Panginoong Jesus is siya po ay nanggaling sa mahirap na pamilya, no? And so we can imagine na dumanas din siguro ewan ko lang, hindi kasi sinabi, pero pag sinabi nating mahirap, yun, siguro isang kahig, isang tuka, or what, no? Pero ang importante po dito is pinapakita dito yun nga, yung kababaan talaga ng Panginoon, no? Again, pinanganak siya sa sabsaban, and ngayon naman siya ay nagmula sa pamilya na mahirap, na pagpapakita talaga ng pagpapababa at even yung pagpapakumbaba, no, ng Panginoon, in which the ultimate na pagpapakita niya ng pagpapakumbaba niya is yung kamatayan niya, even death on the cross, no? That's the humility of our Lord Jesus Christ. So bilang po mga bunga, bilang mga bunga din, no, nakita natin dito yung pagpapakumbaba. So, may insert ko lang. One of the traits na meron po ang mga anak ng Diyos is yun nga, yung mapagkumbaba. Na-insert ko lang naman dito sa yung pagpapakumbaba talaga. In which meron akong natandaan, in-encourage ko yung mga youth natin and young professional. Kaya hindi ko muna tatawaging core team. Anyway, that's another story. Pero yun nga, yung mga youth, sabi ko na panoorin nyo to, no? Yung may sinend po akong link. Natandaan ko lang doon po na preaching siya. Kumbaga, yung patungkol po sa anong ibig sabihin ng bilang parte ng isang katawan. Parte ng katawan or iglesia, katawan ni Kristo, no? Ang pinaka main point lang talaga doon is yung opposite ng pride, which is pagpapakumbaba. So, I hope na somehow ma-learn po natin na being part of the family of Christ, being part of the body of Christ, we have meron po talaga tayong meron po talaga tayong sabihin nating obligation, or meron talaga tayong parte, no? Ang kamay inilagay yan sa katawan upang gawin kung ano man yung parang naka-assign sa kanya. So in the same way with us, always remember na tayo po ay kabilang sa isang katawan, and very vital or very important po na nasa sa atin yung pagpapakumbaba talaga. And so sa pamagitan nun, yun nga, sinabi sa salita ng Panginoon na consider others, higher than yourselves. Ganun ba yung pagkakasalita nun? Ito, nasasabi ko lang to upang ma-encourage din po tayo na ito, tanong ko lang po, no, again, tayo po ba ay nananalangin para sa ating mga kapatid, no, ating mga kasamahan? So that's one thing
That's one thing. And praying for one another is, ano na yan talaga, pagpapakita ng pagpapakumbaba. Yun nga, yung pag-ibig natin sa Panginoon at pag-ibig natin sa bawat isa. And mamaya makikita natin yan, isa sa mga trait or character ng isang mananampalataya through the life of Simeon. Makikita po natin yan mamaya. In which yun po yung ating susunod. But anyway, baka may po madagdag tayo. Tol, baka may dagdag ka, no? And yung iba, pagkatapos ni Kuya. Sige. Hello, bali, yun nga, yung pagpapakababa ng Panginoon. Tapos, nakita natin dito talaga sa gospel. Talagang ang Panginoon, kagaya natin, ay dumanas ng kahirapan. So, yung ano lang, yung ano pa lang mismo, yung pagiging tao ng Panginoon is in His glory, no? Alam natin ang Panginoon, ang Diyos, yung maging tao siya, that is, kumbaga, paano ko ba to? Yung talagang pagpapakababa na yun. At wala talagang dahilan na dapat sana, no, ang tao ay magkaroon ng mataas na pagkilala sa kanyang sarili, sapagkat siya ay tao lamang. Lagi akong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon sa Roma 9:20 na ako ay tao lamang. At ang Panginoon ay naging tao, at nanahang kasama natin. Kasama nila. At nakita nila ang kalawalatian nito, no? Kalawalatian ng natatanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So, even sa pagiging mababa ng Panginoon, hindi nawalay sa kanya yung pagiging Panginoon niya. Pagiging natatanging anak ng Ama. So, gusto ko lamang talagang bigyan ng emphasis. Jesus is not a man. Hindi lang siya tao. Siya ay Diyos. So, ayun. Ayun, sabi mo kanina, Tol, dumanas ba ang Panginoon ng kahirapan? Well, to answer that, yes. And talagang dumanas ng kahirapan ng Panginoon. Tayo ay dumaranas din ng kahirapan, ngunit ito ay ating pinagtatakpan, no? Pinagtatakpan natin ito. Ginagawa natin yung mga bagay na para mapagtakpan lamang ito, no? Kahit alam natin sa mga sarili natin na tayo ay mahirap, tayo ay nagpapakapalalo sa ating mga sarili. Yan po ang balidad talaga ng tao. Alam niyo po yon, yung kung sino yung meron, siya yung nagpapakumbaba. Kung sino naman yung wala, siya yung pilit itinataas ang kanyang sarili. So, such a great humility. And yung humility na yun ng Panginoon, it is holy. No? From being God to being a poor man. So, yung Philippians 2:6-7. So, yun lang muna, Tol. Dagdag ko dyan, Tol, no? Narinig ko lang din sa preaching yun nga yung shinare ko sa GC. Yung pagpapakumbaba ng Panginoon, hindi siya subtraction. Kasi tayo, pag naisip natin, pagpapakumbaba, pagbabawas, no? Well, yes, that is true, pagbabawas. Pero dito, sabi niya, na-miss lang din ako, sabi niya, yung pagpapakumbaba ng Panginoon, hindi yung pagbabawas, but pagdadagdag. Ano yan? Siya ay Diyos. At kanyang, ano yung term na yan? Anong term yun, Tol? Yung sinuot? Isinuot niya, no? Yung pagkatao, no? Pagdagdag. No, yun yung pagpapakumbaba na pinakita na siya ay Diyos at siya ay sinuot niya yung pagiging tao, no? Siya ay tinatawag na the incarnate God, again para po sa ating kaligtasan. So, yun nga, such a great humility, pagpapakumbaba. Okay? So, okay, I think kung yun,
meron kayo po, no, mga kasama natin, no, baka may ma-share po tayo. Okay na po ba? Andiyan pala si Ate Arshan, Tita Susan, no? Hello. Kung wala na, patuloy na po tayo sa verse 25. Sige, patuloy tayo sa verse 25. Okay, verse 25. Alright, so ngayon, dadako tayo sa, hindi naman siya panibagong senaryo or tagpo, but continuation, no? Kasi nga po, di ba, sila Maria, sila Jose, at ang batang si Jesus ay pupunta po sa Jerusalem upang i-presenta, no, ang ating ang Panginoong Jesus sa harapan ng Panginoon sa templo. Ngayon, on the other scene, there's this man, okay? Verse 25. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Okay. Ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo. So, meron tayong ilang points na ipag-usapan. Una, pangalan ni Simeon. Pangalawa, yung salitang matuwid. Let's take a review, no, sa matuwid. Pangatlo is yung pagiging masipag sa kabanalan, or sa English yung devout or pagiging deboto, or yung devotion talaga, no? And ang apat po is yung paghihintay sa kaaliwan ng Israel. Pag-usapan natin yan. And panglima, nasa kanya ang Espiritu Santo. So yan, binigyan ko na po kayo ng parang guide, no, na mapag-usapan natin. First, siguro simulan natin yung pangalan niya, Simeon. Bakit po tayo nag-aano sa pangalan? Kasi again, sa panimula natin, no, sa pag-aaral ng gospel, the 4 gospel books in which napag-usapan natin yung Mateo, Lucas, and ang Juan. Yung Mark wala pa, no? Doon natin nakita na God is really giving hint, parang kumbaga hint sa pamagitan ng mga pangalan na ibinibigay niya doon sa mga tao na ginagamit niya, no? So siguro naman titingnan natin, baka meron na naman tayong makita dito sa pangalan ni Simeon. All right? So sino po ba dito yung parang nakapag-search, no? Ano bang ibig sabihin ng pangalan ng Simeon? Or sino ba tong si Simeon? Okay? So I would love to hear you, mga kapatid, no, na i-share yan sa atin, no, sa bawat isa sa atin. Meron po ba? Alam ko meron eh. Meron eh. Di pa siya nag-ano. God has heard. Sige. Explain mo ba? God has heard. Okay. So, ang ibig sabihin daw po ng pangalan ni Simeon ay, sa English po, God has heard. Sa Tagalog naman, narinig or nakarinig or dininig ng Panginoon. Parang ganun ba? Okay. So again, ang pangalan po ni Simeon, ang ibig kahulugan po ay God has heard or nakinig or narinig or basta ganun po ang ibig sabihin nun, no? Now, ano po yung Ano po yung importance nun? Okay, ano po yung importance nun? So, okay. Now, again, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay pinakinggan ng Diyos. Okay? At kung titingnan natin po sa si Tito Bong. Hello po, Tito Bong. So, kung titingnan po natin sa paglalarawan sa kanya ni Lucas, dito po sa verse 25, tingnan niyo po yung paglalarawan ni Lucas sa kanya, no? Siya ay naghihintay sa kaaliwan ng Israel. So magpo-focus po muna ako doon sa naghihintay sa kaaliwan upang mabigyan po natin ng parang justification yung pangalan niya. Bakit Simeon? Anong halaga nun sa pagkakasulat nito, no? So again, siya po ay naghihintay sa kaaliwan ng Israel. Ito po ay nagpapakita sa atin na siya ay hindi lamang po naghihintay ng kaligtasan para sa kanyang sarili, kundi
ang pinangakong pagliligtas ng Panginoon sa bayan ng Israel. Yun po yung tinatawag na naghihintay sa kaaliwan ng Israel. Yung pagliligtas po sa bayan ng Israel na ipinangako po ng Panginoon. So ano po yung makita natin dito sa kanya? Dito natin makita na ang kanyang puso ay para din po sa bayan ng Israel. You see, very specific ang pagkasabi ni Lucas. He is waiting for the consolation of Israel. Well, siguro maraming nakakaalam siguro ng yun nga yung pagliligtas ng Diyos para sa bayan ng Israel. Pero dito very specific talaga na he's waiting for yun nga, yung naalala niyo po ba yung puso po ni Paul na sinabi niya sa Romans, anong sabi po ni Paul? Hindi ko lang ma-remember ng na word by word, pero yung pagkakasabi niya na sabi niya pa nga kung pwede lang na kung pwede lang na alam niyo yun na siya ay mabuwal para sa kapakanan ng ikaw tol baka mas naalala mo yun. Yan para sa kapakanan ng yun nga yung mga ano pagkatawag niya doon, yung mga kababayan niya, no? Parang sabi niya okay lang sa akin na ako yung mawala for the sake na itong mga kababayan ko ay maintindihan nila talaga yung katotohanan. Why? Kasi naiintindihan po ni Pablo na yung mga kasama niya, yung mga kababayan niya, most of the Israelites, even yung mga Pariseo, bulag talaga sila sa katotohanan. And with that, ganun na lamang yung puso ni Pablo ba, na makita mo talaga yung compassion niya, no? Yung compassion niya para dun sa mga kababayan niya, to the point na sinabi niya na kung pwede lang na ako'y mabuwal, na ako'y mawala, no, sa parang gano'n natin sa presensya ng Panginoon at upang sila ay makapasok. No, parang gano'n yung sinasabi. You see the heart, no, yung heart talaga, yung compassion, in which gano'n din po yung pinapakita dito kay Simeon. Siya ay naghihintay para po sa pagliligtas ng Panginoon sa bayan ng Israel. Pagliligtas ng Panginoon sa bayan ng Israel. Yun po yung hinihintay niya. Parang siguro natin dito na ma-imagine natin na parang Lord, siguro si Simeon ay palagi din nananalangin, although it's not stated, pero from the words na pagde-describe sa kanya, siya ay matuwid, no? Siya ay matuwid at masipag sa kabanalan. He is a devout. So isa sa mga natin doon is yun yung pananalangin and yung compassion or yung love para sa iba. Dito natin makita na yung sinabi na naghihintay sa kaaliwan ng Israel, no? And yun nga, tunay nga kasi siya po ay matuwid at masipag sa kabanalan. Okay? And then pag sinabi po nating matuwid, again, ang pagiging matuwid ay kailanman hindi makakamtan ng isang tao sa pamagitan ng kautusan or sa pamagitan ng sariling kagagawan or kung ano pa man. Sana malinaw na po sa atin na isang tao ay nagiging matuwid sa pamagitan po ng paniniwala, pananampalataya o pagtitiwala po sa Diyos. And ito na, binigyan na tayo ng hint. He is waiting, naghihintay sa kaaliwan ng Israel, in which makita natin dito na siya po ay naniniwala at siya po ay nakakaunawa ng salita ng Panginoon patungkol sa pangako niya na may darating na magliligtas sa kanila o yung tinatawag na Mesiya. Yung tagapagligtas, yung Kristo, yung Mesaya na inihayag po ng Panginoon sa pamagitan ng mga kautusan at ng mga propeta at ng mga awit. Okay? Now, pag sinabi po nating mga kautusan at mga propeta at ng mga awit, so yun po yung inano natin na yung Old Testament, in which sa panahon po ni Simeon, okay? Ito po sila, their resources are yung reference po nila. Tayo, we have the full the Bible, the 66 books. Sa kanila during this time, yun po yung tawag, kautusan, mga propeta at ang mga awit. Okay? That's their reference. And makita niyo po dito na nag-aaral po talaga ng salita ito si Simeon. Why? He understood, no? Naunawaan niya at
nakita niya kung ano talaga yung pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita niya. Okay, salita ng Panginoon. And kung makikita po natin dito, siya po ay masipag sa kabanalan. So, devout, no? Pag sinabi nating devout, makikita natin dito, ano bang mailalarawan natin kapag sinabing isang tao na deboto or masipag nga doon sa kabanalan? Ibig sabihin talaga, he is very serious. He is a man na seryoso sa Panginoon. Seryoso sa salita niya. Hindi yung taong, alam mo yon, hindi siya yung paisi-isi lang, no? Hindi siya paisi-isi lang na okay, since free time ko ngayon, mag-social media ako, no? May pasok ko lang po, no? A reminder again for everybody. Since wala akong ginagawa, higa muna ako, nood muna ako sa ganito ganyan, no? But he is, no, sabi dito, no, masipag. Grabe, no? Hindi lang po sinabi na siya ay namumuhay ng banal, set apart. Hindi lang po eh. But grabe yung adjective na ginamit. Siya ay masipag. Ibig sabihin, pag masipag ka, determinado ka, nandun yung buong puso mo, yung buong lakas mo. Kumbaga, ano ka talaga, tawag dito, mindful ka talaga. Mindful ka talaga sa ginagawa mo. Hindi siya yung hinaghihintay ka lang, but you have this initiative, no? Yung pagkukusang loob at yung puso mo talaga na yun nga yung pagkasabik, no? Pagkasabik sa salita, sa pagsunod sa Panginoon. Na iniisip mo talaga yung kalooban niya, no? Ano ba yung kautusan ng Panginoon? Yun ang susundin ko. So, makikita nyo just from the words, no, na sinabi dito, siya ay matuwid at siya po ay masipag sa kabanalan. Okay? Again, sabi ko nga po kanina, dito natin makita din po. Again, it's a description ng kung paano mamuhay ang isa pong mananampalataya. Okay? Simeon is no different from us. Yes, wala pa po yung si Kristo. I mean, actually, sa panahon niya dumating talaga si Kristo. Okay? Yeah, mamaya makita natin yan. Pero kumbaga sa atin, no, natapos na yung ginawa ng Panginoong Jesus. Pero ang pananampalataya po ni Simeon is hindi po naiiba sa pananampalataya na meron tayo. And kung ano po yung nagiging resulta ng pananampalataya ni Simeon sa Panginoon, yun din po ang makikita na magiging resulta sa pananampalataya na meron din po tayo ngayon. Tayo po ay mamumuhay ng matuwid. Again, yung katuwiran natin is yung katuwiran ng Panginoong Jesus. Pero again, it will reflect in our lives na tayo po, naintindihan natin na iniwawaksi na natin or tinatapon or inaalis na talaga natin yung buhay ng makasalanan. Yung buhay natin dati na sumusunod sa kasalanan. Yung buhay natin dati na tayo po ay driven by desires. Okay? Dati sa kasalanan, again, ito lagi ko talaga itong inaalala. Pinagbubulay-bulayan ko to lagi. Every time na yung temptation nandyan na naman sa sarili ko. Sabi ko, okay, kung gagawin ko to, ako'y sumusunod sa mga pagnanasa ko. I'm driven by desires. Pero kung hindi ko ito gagawin, ibig sabihin, namumuhay ako sa kung ano yung katotohanan. And ang katotohanan is mali itong bagay na ito. Naintindihan niyo po yun? Okay? Hindi ko po inaalis yung katotohanan na tayo po talaga ay makakaramdam ng yun nga, yung temptation. Totoo po yan, no? Yung ano talaga, yung alam niyo yun, katawan at yung laman at ang espiritu. Nagaganyan po talaga yan, no, sa atin. Pero again, tayo na mga mananampalataya, ang buhay natin ay driven by the truth, not by desires, not by lust, not by the world, not by sin. But a Christian or Christians are driven by the truth. And that is the word of God. Okay? So, bakit ko po yan nasabi? Again, Simeon, by the grace of God, nakita natin kung gaano siya ka masipag. And ganun din po
dapat ang nakikita sa atin. Tayo po ay masipag sa kabanalan. Ibig sabihin, we are living not like the world, but we are living according to the will of God. Okay? Not by the world. Again, ikukunin ko lang din po ulit, hindi po tayo namumuhay ayon po sa sanlibutan. Hindi po tayo namumuhay sa ganun. But anyway, balik tayo, no? Sige, doon muna. Mamaya na yung Espiritu Santo. I think it's another, na siya eh. Pero yun po, makita natin sa pangalan niya, mula sa pangalan niya, dininig po siya ng Panginoon actually. Dininig siya ng Panginoon. Makita natin yan sa next na verses. Pero again, make no mistake, kapag sinabi ko pong dininig siya ng Panginoon, yung panalangin niya or yung hinihintay niya sa Panginoon, hindi po ibig sabihin na nangyari yon dahil sinagot siya ng Panginoon. But again, prayer, pananalangin po ay paghahayag na kung ano po ang kalooban ng Diyos. And doon nyo po makikita, Simeon is a very good example. Bakit po? Kasi ang kanyang hinihintay, ang kanyang pinapanalangin sa Panginoon ay kung ano yung kalooban ng Panginoon na siya ding kanyang naintindihan at naunawaan sa pamamagitan ng mga kautusan at ng mga propeta at ng mga awit. Kasi po ang mga awit, it talks about Christ. Yung Psalms po, it's about Christ. Okay? So, dito natin makita again, si Simeon bilang matuwid at masipag sa kabanalan, masipag din siya sa pag-aaral at pakikinig ng salita ng Panginoon. And at that time, ulitin ko po, mga kautusan, mga propeta, at mga awit, in which lahat po iyon points out to Christ. Yung tinuturo po ng lahat ng iyon ay si Kristo. Okay? Si Kristo. At yun po ang hinihintay niya. At yun po ang panalangin niya. Na Lord, dumating na. Sana dumating na po yung consolation, yung hinihintay na kaaliwan ng Israel. And mamaya mas may expound pa natin yan. Pero yun po muna. And baka meron din po kayo maidagdag sa nasa kanyang Espiritu Santo. Dadagdag na lang po ako mamaya. So sana po na narinig po natin yun and somehow na tayo po ay natatama, natuturuan, or nasasaway man or natutuwid sa mga salita po na ayun po na ating napakinggan. Sige, anyone po ba may dagdag? Ano naman tol? Dad, Gab, no? Tito Bong, no? Yung mga guys natin, encouraging each one to speak, no? Sige po. Okay, amen. So, nakita natin dito sa 25. Actually, kung babasahin pa natin sa mga next verses, nakita natin yung isang hamak na tao lamang. There's nothing special with Simeon. Wala pong special kay Simeon na wala pong makikitang anumang bagay na meron si Simeon na wala tayo. Actually, si Simeon parang kapag ewan ko kung tama ba yung pagkakaalala ko, pero si Simeon wala tayong ibang corroborative text about the person of Simeon. Parang dito lang nakita si Simeon sa Luke chapter 2 verse 25. Pero kahit na gayon pa man, dahil nga ang Espiritu Santo, no, the works, dito natin makikita, no, yung works ng persons of the Godhead. And nakita natin dito sa verse na to, no, yung dalawang persona ay ang Panginoong Jesus at ang Diyos Espiritu Santo. At nakita natin dito na just like sa Acts or mga gawa na ang may akda rin, ang sumulat din ay si Lucas na itong pinag-aaralan natin. Talagang how active the Holy Spirit is sa isang mananampalataya. Ang tanong ngayon, ano nga ba talaga ang isang mananampalataya? So, ang isang mananampalataya ay may tamang pananampalataya. Ang ibig ko sabihin po, meron siyang pananampalataya
na ginagawa sa kanya. Hindi siya yung nagpo-produce nito. Pero yung gumagawa sa kanya ng pananampalatayang iyon, yung nagbigay sa puso niya ng pananampalatayang iyon ay ang Espiritu Santo. Yun po ang isang mananampalataya. No? Hindi po tayo ang nagde-decide whether I am a Christian. Ano ba yung mananampalataya? I am a believer. It is the Holy Spirit. Kumbaga, ito ay gawa lamang ng Espiritu Santo. But yes, hindi natin madi-discount no, na ang isang pinamamahayan ng Espiritu Santo. 'Di ba dito ang wording niya is the Holy Spirit is upon him. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang pinamamahayan ng Espiritu Santo, ng banal no, na Espiritu Santo. Ikaw bilang templo, si Simeon bilang templo ng Espiritu Santo, ay makikita sa kanya ang isang bagay lamang. At yan ay ang kaaliwan ng Israel. Kaaliwan ng Israel ay isang tao. No? Tao po to. No? Hindi po ito, it doesn't talk about a phenomenon. No? Hindi po ito isang circumstance. Ito po ay isang tao. Okay? Isang person. Kaya sabi ko nga po kanina, no, dito sa verse 25, again, one of the verse na as a Trinitarian believer, tayo po ay mga Trinitarian believer, we can use this verse also. Ang Espiritu Santo, anong ginawa niya? Pinakita niya kay Simeon na isang tao na tinatahanan niya. No? Na itong batang makikita niya sa templo ay ang kaaliwan ng Israel. At ito ang kanyang hinihintay. Pag sinabi kong ito, it talks about a person. At yun ay ang kaaliwan ng Israel. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay ang kaaliwan ng Iglesia. Kaaliwan ng Israel. But, yun lang yung mayaano ko muna. Mamaya maganda pa dun sa mga next na mga verses. So, kung meron kayong may add, no, yung mga lalaki natin dyan, mas maganda, no? So, ayun lang muna. Amen. Sige, Dad. Hindi, ngayon ko lang naisip. Hindi, ito pagpapakita ito na ang Panginoon, di ba? Bago pa man siya dumating, meron na siya mga pinili, di ba? Di ba yung ano? Ito yung pagpapakita na si Simeon, pinili siya, kumbaga, ito yung puso na binigay ng bago pa man, yan nga, di ba? Naghihintay siya sa pagdating ng Mesiya. Pagpapakita rito na kumbaga meron lang mga yun nga, di ba, yung sinabi na ang Panginoong Hesus katulad tayo, bago pa man likhain ng mundo, ay meron na siyang mga pinili. Ito yung saktong example na si Simeon. Diba? So, mag-add lang ako, ayan. Yung sinabi ni Daddy, na it brings me joy talaga. As in pure joy. Na yung mga tatay, nanay natin, dati hindi naman sila aral sa mga bagay nito. Predestination. At that, no? Pagpili, election. Hindi po ito tinuro sa atin. I mean, itinuro to sa atin ng Espiritu Santo, pero hindi ito itinuro sa atin. Kusa na lamang ito, no? Naandyan na sa puso mo. At ngayon ay inihahayag mo dahil, katulad ni Simeon,
nasa kanya ang Espiritu Santo. So, kahit hindi pa man masyadong maiklaro ni Daddy, no, sa pananalita, nakikita natin, yung paghahayag ng tinatawag yung monergistic regeneration na tinutukoy ng Panginoong Jesus nung binisita siya ni Nicodemo, sa John chapter 3. That brings me pure joy, mga kapatid. Makita ko yung nanay, mga tatay natin. Ito yung mga laman na ng mga bibig nila. Hindi to kaya nga, di ba, hindi ka mamamatay sa pagkain mo ng sangkaterbang barbecue, ano ba man dyan na maraming mamamatay ka dahil yung puso mo ay hindi binago ng Diyos. Hindi nananahan sa iyo ang Espiritu Santo. Yun ang iyong kamatayan. Pero ito, ang kaaliwan, ang pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, ito lang iano ko muna, Kung wala kang Espiritu ng Diyos, ano yung memory verse nyo kanina? Hindi nyo masasabi na ang Panginoong Jesus ay Panginoon. So, yun lang yung maano. Amen. So, doon natin makita na nauuna talaga yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin bago pa man tayo dumating sa punto na tayo po ay manampalataya. Well, we praise God, kasi ayun nga, makita natin dito yung ginawa niya, ginawa ng Panginoon. And yun nga, yung huling linya dito, nasa kanya ang Espiritu Santo. In which, sa pagpapatuloy natin, pag binasa natin, makikita natin doon na kung ano man po yung ginawa ni Simeon, kung ano man po yung sinasabi niya or sasabihin niya, kung ano man po yung naging tagpo dito na siya ay pumunta po sa templo, lahat po yun ay kagagawan lamang po ng Diyos, Diyos na Espiritu Santo, na siyang gumabay, na siyang, yun nga po, naghayag ng katotohanan sa Kanya. Okay? So, I think with that, magpapatuloy po tayo sa verse 26. Okay? Tingnan natin yung verse 26. Sabi po dito, ipinahayag sa Kanya, una, di ba, verse 25, nasa Kanyang Espiritu Santo. And now, verse 26, makita natin yung active work ng Holy Spirit. Anong ginawa? Ipinahayag sa Kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. So ano po yung makita natin dito? No? Ano yung makita natin dito? Sige, anyone? Sige, habang nagbubulay-bulay pa, yung iba, So, ito naman, ang nakita ko lang rin dito sa salita ng Panginoon dito ay it is a special revelation. Kumbaga, pag sinabi natin special revelation, hindi mo to mapupulot sa puno ng nara, sa hardin, hindi po to sa natural, It is special. So, sana makita nyo, how special you are. When truly, kung tunay na ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos, ay nasa sa iyo. Ibig sabihin, nananahan sa iyo. At ikaw, sa pagsunod mo sa kanyang salita, ikaw ay napupuno niya, Hindi ibang bagay ang pumupuno sa iyo, sa isipan mo, laging merong renewal of mind, renewing the mind. Ngayon ko lang rin naiisip na yung salitang renew, though masyado na siyang mababa ang pagtingin ngayon, kasi lalo pag pag sa LTO ka pupunta, kasi it has expiry, yung renewal. Pero ibahin, ito, let us define the word renew. Pag sinabing renew,
Hindi na po ito luma at hindi na po ito maluluma. Okay? Okay? Dahil po ang nagbigay sa atin ng buhay, ang lumikha sa atin ay walang katapusan. Ngunit sa kanyang habag, sapagkat tayo ay nagkasala, from man originated sin. Kaya nga ang tawag natin doon ay original sin. It is original from us. It is not made by God. Pero in His sovereignty, He must have allowed it. Bakit niya hinayaan na magkasala ang tao? Ito ay para sa kanyang kaluwalhatian pa rin. Yung pa rin yung end noon. And dito nakita natin na lahat ng binigay ng Diyos sa mga nakakarinig. Kagaya ng salitang Simeon ay yung he who hears, o yung siya na nakarinig. Ito ay espesyal na bagay. Huwag niyo pong na napulot niyo lang dahil wala lang na isang araw habang wala naman akong ginagawa, nagbasa ako ng Biblia. Isang araw habang wala naman akong ginagawa, katagpo ko si Ryle. Isang araw habang wala naman akong ginagawa, wala ka naman talagang ginagawa ng mga panahon na ikaw ay binuhay. Pero ang ibig ko pong sabihin dito, ito po ay special revelation. So, gawin nating special tong revelation nito. Huwag natin itong ihahango sa iba. Iba yung pagkakaintindi nila kay Kristo sapagkat hindi nila kilala si Kristo. Hindi malinaw at naliligaw sila sa maraming aspeto tungkol kay Kristo sapagkat hindi nila kilala si Kristo. Pero ikaw, na puspos ng Espiritu Santo, ikaw na pinananahanan ng Espiritu Santo, at walang ibang ginagawa ang Espiritu Santo kundi, di ba, as the comforter, siya na umaaliw sa atin. Hindi ko sinasabi ng Espiritu Santo na nasa iyo ay si Jesucristo sapagkat mabubuwag na yung yung doctrine of Holy Trinity, hindi po. Pero siya na umaaliw ang pagbibigay niya ng kaaliwan sa atin sapagkat itong kanyang ipinipresenta parati sa atin sa ating pananampalataya na buhat sa kanya at hindi buhat sa atin ay ang kaaliwan ng Israel na natukoy kanina, si Jesucristo. So, I am reminded, merong mga simbahan, Pentecostal at that, charismatic at that, talagang mas maraming Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Wala ng Jesus Christ, the Lord of Lords, the King of Kings. Bakit? Sapagkat they do not know the Holy Spirit. And so, they do not know Jesus Christ. So, isang palatandaan po ng false church is lagi na lang nakatuon sa Espiritu Santo. Okay? Okay, hindi ko na po i-elaborate muna, pero sana tumining to sa inyong mga puso. Or, alam niyo yun, yung mag-sediment, tumimo to sa inyong mga puso. It is about Him. It is about God. It is about Jesus Christ. Being the Son of God. The only Son of God. That whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Sige po, baka may dadagdag po tayo dito sa sinabi dito. Actually, nagiging lang habang nag-aaral din ako nito, parang ginagawa ko lang yung parang literal na pagtatanong ba. Ibig sabihin, paano ipinahayag ng Espiritu Santo? Nagsalita sa Kanya, sa Kanya, may nagpakita sa Kanya. Yun yung tanong ko yung kumbaga, in the Old Testament time kasi ganito po, ako po nag-aaral kasi ako ng Acts, and then sa pag-aaral ko naintindihan ko po na yung Holy Spirit
is hindi pa talaga siya fully na inano sa lahat ng mananampalataya during that time. Kasi sabi nga po ng Panginoong Hesus, kailangan ko munang pumunta sa Ama bago maipadala sa inyo ang Espiritu Santo. That's the order, kumbaga, no? So sa akin na po, during this time, Simeon also, sa time ni Simeon, wala pa po talaga yung ano ng Holy Spirit, yung sinabi sa Joel na ibibigay or iano ko sa inyo ang yung Espiritu Santo nga po, no. So so during this time, tinatanong ko talaga sa sarili ko, tol ba, ibig sabihin paano in which ano lang siya natanong actually. Wala lang, no, paano nasabi ni Lucas na ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo? Kasi in the Old Testament, the way God revealed His words is yun nga, sa pamamagitan ng pangitain, sa pamamagitan ng panaginip. Minsan nagpapakita yung anghel. Meron tayong yung napag-usapan natin, yung theophany, no? Or Christophany ba, tol? Tama ba yung Christophany? Yung ganun ba? Ganun yung pagpapahayag ng Panginoon, no, sa kanya. But here during this time, yung very specific talaga, hindi anghel eh. 'Di ba nababasa na natin 'yan kay Joseph, kay Mary, kay Elizabeth, kay Zacarias, 'di ba? Ang anghel talagang nag sa kanila. But here very specific, yung Espiritu Santo, no? Espiritu Santo ang naghayag sa kanya, in which pinapakita dito. Ngayon ko lang naisip, somehow, no? Hindi ko naman sa pagle-level, although kung angel, yes, that comes from God as well. Pero dito specifically the Holy Spirit eh. The third person of the triune God. Yun talaga yung nag-ano sa kanya, no, naghayag nun. Ano lang naman yun? Natanong ko lang. So siguro next week atin po yung sasagutin. So ito parang anuin ko lang po na assignment sa bawat isa, no, para mas makilala pa po natin yung Espiritu Santo. Pero yun nga yung sinabi ni Kuya, no, one of the tanda ng isang is puro na lang sila Holy Spirit, in which hindi naman nila talaga, hindi po tunay na Holy Spirit po yung inaano nila, yung sinasabi nilang Holy Spirit actually, kasi hindi po yun ang gawa ng Holy Spirit. Okay, so yun po, yes, although they are talking about the Holy Spirit, but that is not the Holy Spirit, no. Ay gaya nga ng sinabi, hindi nila nakikilala ang tunay na Kristo kasi nga wala sa kanila ang tunay na Espiritu Santo. Wala sa kanila yung tunay na gawa ng Espiritu Santo, no? So ayun, I encourage you everyone, no, mga kapatid, let's continue to study. Yun lamang po, parang ano ko lang sa inyo, yung tanong ko, no? Anong yun, pagpapahayag? Or tulad ba ng nangyari sa atin na yun nga, sinabi ni Kuya, one day, hindi natin alam niyo yung parang in the supernatural work of God, we understood na pinahayag sa atin ng Espiritu Santo. Di ba? Nobody taught us, hindi tinuro yan sa atin, but yun ay nandun na sa atin. Kasi nga po, it is the supernatural work of the supernatural only God. No, so parang yun po, yun din po ang naisip ko, no, na nangyari dito. But anyway, yun lang, ano lang din. Okay, so pagpapatuloy natin yung verse 26 next week po. Okay? So bukas, meron po tayong night of psalms, hymns, and prayers. Patuloy po tayong manalangin para po sa bawat isa, para sa gaya ng ginawa ng Panginoong Hesukristo, siya po yung nanalangin para sa mga mananampalataya. So ganun din po ang gawin natin. Let's keep on praying for one another. Bago po kayo mag-aral, pray. Habang naglalakad, pray for one another. Declare nyo po ang kalooban ng Panginoon. So, sige, with that, paki-close, Dad, no, sa prayer, yung atin pong Bible study. Okay, let us pray. Lord, salamat sa hapong ito, sa mga katotohanan na nahayag sa amin, na ito'y magsisilbing na dapat naming lakaran, no? Ito ang magdadala sa amin sa katuwiran. Lord, salamat. Ito ang aming panalangin sa
Ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. See you po bukas 7 p.m. Bye-bye. God bless.